Sa pinakaloob naman yan, pag binuksan natin, kalimitan doon na po yung kanilang kwarto o kanilang mga silid-tulugan. Siyempre, hindi rin mawawala ang lumang style ng TV nung araw. At baseball ang kanilang kasalukuyang pinapalabas ngayon. At dito po sa Engawa, kalimitan, ang nasa harapan po nila rito ay yung po kanilang mga maliliit na garden. Para mas lalong maipakita ang lumang itsura ng pamilihan ng araw, ang mga pader po ay sadya pong pinunturahan o sinabitan ng kung ano-ano pong mga bagay para mas lalo po itong maging makaluma. Kagaya nitong King Cho na nandito. Poster pa yata talaga yan nung araw. At alam ko pang ano yan pesticides po yan para sa mga manok, di po ba? At dito naman, ganun din, makakatagpo pa rin po tayo ng tindahan ng iba't iba ang nilalaman ng kanilang paninda. Meron pa rin po sila mga mabibigat na pinggan dito. Ito yung mga pasta plate po nila at sa halagang 400 yan mabibili. Iba't ibang mga sizes ang mga nandito. At ganun pa rin, meron pa rin tindahan ng mga sigarilyo. Talagang ang mga Japanese mahilig yata talaga manigarilyo. Marami rin po talagang nilalaman ang tindahang Warakuya o Kame. Medyo mahirap din kasi ng kanilang pangalan ng kanilang tindahan. Dito naman sa Tanakaya Candy Store, alamin natin kung gaano ang aking mabibili sa 1,000 yen. Sa Philippine money, mga mahigit 400 pesos na rin po ito, no? At eto na, simulan na natin ang ating pamimili. Meron po tayo isang tray na dadalhin. At mamili na tayo ngayon ng ating mga bibilhin. Simulan natin dito sa halagang 40 yen. Mga pop rice yata to, no? Uy, meron sa atin yan sa Pilipinas at damihan natin na ating bibilhin. Ito naman yung Apollo Chocolates. Wow, mukhang masarap yan. At yan naman po ay sa halagang 100 yen. At ito, ang mga Castella, paborito ko yan. 70 yen lamang ang halaga, nakakatuwa sila. At ganun din naman dito, ang dami rin natin mapagpipilian. At tingnan po naman ninyo, marami po talagang nag-iisyoso at bumibili rito. At kung natatandaan po ninyo, meron din sa atin ito sa Pilipinas, yung mga nips. Nakakatuwa ang kanilang mga itsura. At ito, ganun din. Meron ding pusit na nandito. Amalansa yung amoy. Subukan na rin natin. At pasukin pa rin natin, alamin natin. Uy, nakakatuwa yung mga candies na nandito. Damihan natin. Yan. Ito rin. Cute ng kanilang itsura. At tingnan po ninyo ito, yung mga pudding. Puchi pudding. Ang liliit. Gawin natin silang dalawa. Yan. Meron din silang ramune ame. Ano kaya ang lasa nito? Hindi siya ngayon iniinom, kundi candy na siya ngayon. At ganun pa rin, iba't ibang klase ng mga lollipop ang nandito. Yan, mga orange candies. Yan, nakakatuwa. Ang dami nating mabibili ngayon. At ito, alam niyo po ba kung ano to? Ito ay mga juice na mismo. Damihan natin, gawin din natin dalawa. Mukhang mapupuno ko na yung aking basket. Ito na yung kanyang nilalaman. Kalimitan, ang mga nabibili natin ay sa halagang 40 to 50 yan lamang. Yan, iba-iba pa rin mga pagkain ang nandito. May mga hopya. At ito, yan, ano naman kaya ito isang to, nakakatuwa rin, kaya mabili na lamang. At itong nasa bandang kanan ko po, itong candies na nandito, per 100 grams po, 200 yen. Makakabili na po sila ng mga candies na nandiyo dyan. Iba't ibang klase, iba't ibang kulay, iba-ibang shape. Siyempre, meron din sila mga chewing gum. Naku, 1,000 yen lamang yung dala-dala kong pera. Kakasya kaya, ang dami-dami kong binili rito.
At mukhang ito yung pinaka bayaran. Lumapit na tayo dito. Sumimasen, onegai shimasu, ikura naru no kashira. Nakakakaba. Magkano kaya abutin ng aking pinamili? Halagang 1,000 yen. Patay! 1,165 yen. 1,000 yen lang ang aking pera. Shimasen, kores ka na yung dakido. Natitigilan yung mama. Arigatou gozaimasu! Naku, ang bait-bait niya. 1,000 yen lamang kasi yung pera ko sumobra ako. 165 yen pa yung sobra. Arigatou gozaimasu! At meron din pong isang yakitori na tindahan dito. Diyan po yan sa gilid. At dito, meron pa rin pong isang kainan. At mura lamang po ang kanilang mga itinitindang pagkain. Imagine naman, ang rice nila, isang set na yan, 130 yen po lamang. So mga 50 to 60 pesos lang yan sa pera natin. Curry rice, 70 yen. Mga 28 to 30 pesos lamang po yan. Ang murang spaghetti, 90 yen. Mahigit mga 40 pesos lamang po yan. Dito na lang tayo kumain sa Shokudo Dining. Uy, ano ba yan? Sarado. Sarado po ito pagkat hindi naman po talaga kainan itong aking pinapasok ngayon. Isa lamang po yan display dito po sa pamilihan na ito para maipakita kung gaano po ba kamura ang mga pagkain ng araw. Kagaya po ng mga nakadisplay na nandito ngayon. Yung gyoza. Alam ko kilala rin yan sa Pilipinas. 60 yen lamang po yan, ano? So sa madaling salita, mga 24 to 30 pesos po lamang yan. Napakamura po talaga ng mga bilihin at pagkain ng araw. Meron din pong isang trick art shop na kung tawagin ay karakuri. Marami rin po tayong mapapansin na kakaiba sa kanilang mga itinitinda. Simulan po natin dito sa mga paper craft na nandito. Iba't ibang klase po yan na bubuuin na rin natin. Kumbaga mga libangan na rin po natin siguro, no? At yan, meron po tayo nakikitang parang daan nila, bilog na parang manibela. Paikutin natin ang mga yan, dahan-dahan. At dito rin, ano ba itong nandito na para siyang isda na hinihiwa, nakapatong sa... Gumagalaw nga naman yung isda, kala mo siya buhay pa. At ito, may isang nagpapaikot-ikot dito na kuro-kuruin. Ano ba to? Nakakahilo talaga. Titigan natin. Sabi nila titigan daw natin to ng mga 30 seconds. Bilangan nyo ako ng segundo, ha? Naku, naduduling na ako dito katititig, ha? At after 30 seconds, kung tinitigan itong paikot-ikot na ito, tingnan ko daw ang aking mga kamay. Wow! Nakakatakot! Parang alien! Alam niyo po ba, ang tingin ko ngayon sa aking mga palad ay bigla na lamang pong gumagalaw. Kala mo talaga po siyang may puso na tumitibok-tibok dito. Nakakagulat. Paano nangyari yun? Iwanan na natin siya bago ako tuluyang maduling sa kanya. At dito naman sa pinaka-counter, merong isang nakakatuwang parang jacuzzi rito. Uy, mainit yung tubig. Mainit yung tubig. Kayo po ba ay nasyahan sa aming ipinakita dito sa inyo sa Odaiba Ichome Shotengai o ang retro ng 50s at 60s pamilihan ng down